Ito ang kwento ng pinakamatalino at pinakamayamang hari ng Israel, si Solomon. Ngunit sa kabila ng kanyang talino at yaman, siya rin ang nagpakita ng pinakamahalagang aral tungkol sa kahinaan ng tao. Si Solomon ay anak ni Haring David at siya ang pinili ng Diyos na magmana ng trono ng Israel. Sa kanyang kabataan, humingi siya hindi ng yaman o kapangyarihan, kundi ng karunungan upang maging mabuting pinuno. At dahil dito, binigyan siya ng Diyos ng talino na walang katulad, pati na rin ng kasaganaan at karangalan. Ang katalinuhan ni Solomon ay nakilala sa buong mundo. Siya ang nagpasya sa may hirap na kaso, gaya ng kwento ng dalawang ina na nag-aaway sa isang sanggol. At ang kanyang hatol ay nagpamangha sa lahat. Itinayo rin niya ang marangyang templo sa Jerusalem na naging tahanan ng kaban ng tipan at simbolo ng presensya ng Diyos. Ang kanyang kaharian ay umunlad at nakilala sa kalakalan, sining at karunungan. Maging mga hari at reyna mula sa iba't ibang bansa ay bumisita upang marinig ang kanyang karunungan, kabilang ang reyna ng Sheba. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, hindi nakaligtas si Solomon sa tukso. Dahil sa kanyang napakaraming asawa at kabiyak mula sa ibang bansa, unti-unti niyang tinalikuran ng Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Itinayo niya ang mga dambana para sa kanilang mga Diyos at dito nagsimula ang pagbagsak ng kanyang kaharian. Nagalit ang Diyos at ipinahayag na hahatiin ang Israel matapos ang kanyang paghahari. Sa huli, si Solomon ay namatay na puno ng yaman at karangalan, ngunit iniwan niya ang isang kahariang nahati at humina. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit ang pinakamatalino at pinakamayaman ay mahuhulog kung tatalikod sa Diyos. Ikaw, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral mula sa buhay ni Haring Solomon?